Hi! Welcome to another video. This Man Cannot Ride. Kakatapos ko lang magpagasolina at ang pinakasikat na tanong tungkol sa gasolina, ano ba talagang gasolina ang gagamitin natin para sa ating mga big bikes? Ang short and sweet answer to that question is kahit ano, basta wag diesel at saka kerosene. Yun lang yun. Napakasimple po ng sagot sa tanong na yan. Naku, walang kamatayang tanong. Ano bang gagamitin gasolina para sa big bike? Basta wag lang pong diesel at wag lang kerosene. Okay, paliwanag natin mamaya. Okay. Wait lang. Baya. Magpapaliwanag pa tayo eh. Oh, wait lang. Paliwanag natin mamaya sa doon tayo sa barangay magpaliwanag. Aba, ay anong meron? Bakit? Bakit parang traffic dun? Anyway, okay. Magpaliwanag na tayo. Okay, fuel, gasolina. So sabi ko nga, di ba, we should have knowledge, skills, and attitude. So ito, knowledge to knowledge. Huwag na tayong malito. Huwag na tayong mag-alinlangan. Sana mamatay na yung tanong na yan. Unleaded ba o premium? Walang ganung klaseng tanong. Kasi yung premium, unleaded din yun. Okay? So number one, we should know all the fuels, lahat ng gasolina na ginagamit natin ngayon dito sa Pilipinas na para sa motor, okay, gasoline para sa motor, lahat yan ay unleaded. Ang tanong talaga is yung regular unleaded ba o yung premium unleaded? Yun naman ang tanong dyan eh. Regular or premium. Okay? Kasi parang sabi nga ng aking anak, masyadong cringy kapag unleaded ba o premium. Teka, wait, saglit lang, sir. Yung premium, mahuhuli ka dyan. Yung premium kasi unleaded din yun eh. Oh, okay? So lahat ng gasolina ay unleaded. And it's just a matter of yung regular ba o yung premium. No, so bakit merong regular, bakit merong premium? Yung regular and premium, kadalasan yan ay naapektuhan ng tinatawag na octane rating o yung octane number. At yan, alam natin yan, di ba? Merong Shell 91 octane, merong Shell 95 octane, at merong Shell 97 octane. And yes, ako po ay user ng Shell, pero hindi po ako sponsored ng Shell, pero Shell, sana naman, hindi ko tatanggihan yan kung merong sponsorship na ibibigay ang Shell. I've been using Shell products, fuel, and oil, yan, for the past 3 years. Actually, sa motor 3 years, pero sa sasakyan since 2006. Shell naman, Diyos ko, gasino naman yung, di ba? Kahit
Kahit libreng oil, kahit libreng 1 liter of oil lang a year, pwede. Masaya na ako doon. O kahit bigyan nyo man lang ako ng sticker nyo, official sticker ng Shell, ilalagay ko sa motor ko. Sponsorship, aba, why not, 'di ba? So, meron tayong Shell 91, Shell 95, and Shell 97. Kung tawagin yung 91 is fuel saver, yung 95 ay V-Power gasoline, at yung 97 is V-Power racing. Huwag na nating masyadong yun. Marketing lang yun, marketing strategy lang yun, name lang yun, okay? Mga palayaw lang yun. Yung 91, yung 95 at yung 97, yun yung mahalagang tingnan. Ngayon, ito, short and sweet answer dyan, yung 91, 95, and 97 octane na yan, actually pwede nyong gamitin lahat yan. Sa ginawang mga testing at eksperimento ng mga kilala kong mga reliable sources, wala naman sila talagang nakitang masyadong malaking difference kung 91, 95 at 97 ang gagamitin. In terms of power, in terms of efficiency, in terms of overall performance, wala naman talaga. Pero bakit merong ganun pang number? Okay. Wait lang. Baka habulin tayo ng Honda. Wait lang. Now, yung mga octane rating na yan, yung octane number, nakakatulong yan para maiwasan ang tinatawag na knocking or engine knocking o yung kumakatok ang makina. Pero actually, yung knocking, minsan either it's mechanical or it's related to combustion. Pero sabihin natin, yan, okay, knocking or pinging or pre-detonation. Okay? Yung ating mga makina kasi, kapag yan ay lumampas dun sa, yung kapag ang kanyang combustion temperature and combustion pressure ay may kakaiba, yung nagkakaroon ng mga hot spots, nagkakaroon ng mga isolated mini combustions, kumbaga pre-ignition, pre-detonation, delikado yun kasi makakasira yun ng makina. Okay? Over time. Hindi naman agad instant, pero over time. Ngayon, para maiwasan yun, kinakailangang maisabay yung formulation ng gasolina. Yun ay dahil ang mga makina ay may iba't ibang compression ratio. So, meron tayong naririnig na compression ratio na 11:1, 10:1, okay? 12:1, 11.5:1. Nasa yan? Nasa specs ng motor natin yan. Nasa user's manual, nasa service manual, or nasa internet. Now, itong mga compression ratio na to, meron niyang direct na effect sa power delivery, sa power output, pero ang pag-usapan natin dito is yung may connection siya sa pagpili ng gasolina. Napakasimple lang po. Short and sweet answer is, kapag mataas ang compression ratio, mataas din dapat na octane rating ang gamitin natin. So let's say ang compression ratio ng aking race car, si Sofia, is 9.5:1. Pwede na siya ng, actually pwede siya ng 89. Pwede siya ng 87. Pwede siya ng 85. Pwede rin siya ng 91, 95, 97. Pwede rin siya ng 100. Okay? Yun nga lang, yung lower compression ratio, pag ginamitan natin ng higher octane level, wala na siyang masyadong benefits, added benefits. Ang nangyayari na lang, dahil mahal ang higher octane fuel, di nag-aaksaya na lang ako ng pera. Yun lang yun. Sayang naman, yung piso, 2 pisong difference, di ba? Kung nagtitipid tayo. So, bakit ako gagamit ng mahal na gasolina, ng premium high-octane gasoline sa race car ko, kung kaya naman niya na ibigay yung maximum power potential using lower octane fuel. Minsan pa nga, may mga experiment akong nakita na using higher octane fuel sa isang lower compression engine, nabawasan pa nga yung horsepower. Pero very rare daw yun.
So, yun yung sa race car ko. Yung sa Vios namin, that's 11, I think the ratio is 11:1. Itong motor ko, ang compression ratio nito is also 11:1. So, pareho silang ginagamit, 91 octane. Minsan gumagamit ako ng 97, minsan 95. So bakit? Bakit depende? Okay? So, ulitin lang natin. Pwede akong gumamit ng kahit anong octane rating dito sa motor ko. Ang isa lang nating tip, okay, na mabibigay is kung merong binigay na minimum, ayan, minimum octane rating ang manufacturer, yun ang ating bantayan. Let's say sa motor ko, ang minimum nito is 91. Hindi ako pwedeng gumamit dito ng mas mababa sa 91. Kasi pag mas mababa yung octane rating, hindi na siya masyadong makakatulong sa yung pag-prevent ng engine knocking, pre-detonation, or engine pinging. So, detrimental siya. Makaka-apekto siya sa overall health ng makina in the long run. Hindi naman siya instant, pero in the long run. So, ang sundin natin yung minimum. Pero, wala siyang nire-recommend na maximum. Sige lang, gumamit ka lang ng mas mataas na octane rating. Yun nga lang, syempre, katulad ng sinabi ko sa race car ko, nag-aaksaya na lang ako ng pera kasi mas mahal ang premium gasoline. Okay. So, ito ngayon, ang ginagamit ko dito is 91 octane. Dahil dito lang naman ako eh. Iikot lang naman ako sa BGC, iikot lang ako siguro sa Ortigas, EDSA, Makati, pabalik-balik lang. 91 octane will be enough for me. Sa halagang 66 pesos per liter, okay na ako dun. Bakit naman ako maglalagay ng 97 octane na nasa 75 pesos per liter na? Or 74 pesos per liter na? Eh, hindi ko naman kinakailangan yung 90 performance ng 97. So, ano ba talagang difference ng performance? Actually, very minimal lang. Kukunti lang. Bigyan ko na lang kayo na example. Kapag ditong city riding lang, urban riding lang ako, 91 octane, gustong gusto ko siya kasi matipid. Matipid kasi mura. Now, kung lalabas ako ng, let's say, Marilake, hindi ako mag-highway, magtitwistis ako na alam kong stop and go, tapos mayroong acceleration, mayroong hindi, kung baga kailangan ko ng power, kailangan ko ng likse, I will use 95. In that case kasi, medyo aggressive yung riding ng konti, so medyo mataas yung combustion temperature, combustion pressure. So yung makina nangangailangan ng extra help para maiwasan yung hotspots, pre-detonation, pinging, knocking. So gagamit ako ng 95 para lang sigurado ako na kahit aggressive yung magiging takbo ng makina, pag akyat ko ng Marilake, hindi magkakaroon ng ng mga possible pre-detonation. Yun lang naman yun. Okay. Paano naman kung nasa highway? Kung mag-highway ako, dalawang senaryo yan. Kung mag-highway ako na chill, 91 or 95 ang gamit ko. Actually, 91 mas gusto ko. Highway chilling. Kasi cruising lang yun eh. Yung RPM nasa 5,000 lang or 6,000 RPM. Cruising lang ako, 6 gear, 80 kph, 90 kph. Sobrang chill na chill lang. Yung 91 octane, perfect. Pwedeng-pwede na yon. Tsaka yung 95, okay na rin. 'Di ba? 66 pesos per liter. Why not? Tipid na yon. Ngayon, yung second scenario ng highway is kung medyo magta-top speed tayo ng konti, mas gagamitin ko yung 97 octane. Kasi again, 97 octane, mas mataas yung kanyang protection against engine detonation, pre-detonation, engine knocking, engine pinging. During high speed, higher RPM runs, let's say nasa 10,000 RPM ako, 6 gear, and I'm doing over 140 kph sa Mexico, ay mainit yung makina nun. Mainit yung makina, mataas yung pressure, mataas yung temperature. Kumbaga yung environment na yun sa loob ng makina,
mas conducive for for knocking and pre-detonation. So, kailangan ko yung extra protection ng 97 octane. Doon ko siya ginagamit. Pero other than that, I can just use 95 or 91 kung hindi naman ako magiging barubal sa ride. But anyway, so yun. Pwede kong gamitin ang Shell 91, Shell 95, and Shell 97. That's not a problem for my bike. It's an all-around, riding na. Pwede naman yun. Kasi yung formulation ng Shell is meron siyang mga additives, meron siyang mga pang-protekta sa makina. So maganda na yung formulation ng Shell fuels. So it's okay. And again, ibabalik ko dun sa kanina, wala na yung tanong na unleaded o premium. Kasi ang premium, unleaded din yan. Ang tanong is, yung regular ba o yung premium? At ang mas magandang tanong, anong octane level? 91, 95, 97 sa Shell? Well, you can use any of the three. That's fine. That's perfect. Siguro na lang ito, pantapos, ang tip na mabibigay ko sa inyo, nakikita ko ito madalas sa mga nagtatanong is, kasi daw, minsan, nagpapagas sila dun sa mga tabi-tabi. Yung mga gasolinang hindi nila sigurado. Yun ang delikado. Hindi ko sinasabi na yung gasolina sa mga gasoline stations ay 100% guaranteed, malinis, walang palya. Kasi merong mga ganyang balita dati. May mga nabalita dati na may halong tubig, may buhangin. Depende yan. So siguro, final tip ko sa inyo is, find the Shell station na malapit sa inyo, na mapapagkatiwalaan nyo. If possible, try to use the same pump all the time. Ayan. And para lang makasigurado na yun yung pinagkukuhanan nyo ng gasolina all the time. Kasi kung malinis yon all the time, edi sigurado kayo. Wag tayong mag-take ng risk na magpagasolina sa hindi natin sigurado kung malinis o kung maayos yung gasolinang nilalagay sa motor natin. Siguro meron pa akong isang tip tungkol naman sa maintenance, pero saka na natin gawa ng video yon, yung maintenance ng fuel system. That's next for Man Cannot Ride. Saka na yun. At kung meron man ako idadagdag pa, saka na lang sa ibang video pa. Tatapusin na natin to dito. Nasa BGC na tayo. Mag-chicks spotting lang tayo sa BGC. Alright, thank you so much for watching the video. I will see you on another one dito sa Man Cannot Ride. Mas maganda if I can see you on the road. Busi-busina na lang. Beep, 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 beep. Ride safely, everyone.